Ay, magandang araw po sa ating lahat. Pag-uusapan natin ngayon yung ginawang press con po ni Libiste po na nakatabi po si Topacio, no? Doon po sa kanyang pahayag, nabanggit niya po doon na talagang sinasabi niya na hindi niya maaring pwedeng, parang gano'n na nga, nakasuhan si Bendalo dahil niya kaibigan ng kanyang nanay. So, ginagalang natin yung desisyon ni Libiste na yon. Pero kahit ano pa man dahilan o ano man desisyon niya, hindi yun ang pinakamahalaga eh. Ang pinakamahalaga po sa ngayon, yung nalalaman niyang hawak-hawak niya na sinasabi niya na-ready natin na higit pa sa Cabral Files, mga kaibigan. Yeah? Ito yung inaabangan ng tao. Maraming, sa press ko na yon, maraming sabi sa kanya, ha? Alam mo makikita mo talaga ang kahinaan ng iba ngayon na Pilipino. Nagtataka ko bakit nung araw maraming matatalino? Nung panahon ng 90s, batang 90s, 80s, marami matalino. No? Pero yung panahon ngayon, na sila pa rin naman yung 90s saka 80s, bakit parang tila yata parang mahihina na sila? No, hindi ko masagot yan eh. Ako kasi, ako 80s, 90s ako. Millennial ako. Kahit na sa mga Gen Z, nakakasabay ako. 'Di ba? Nakakasabay ako sa uso, sa kulit, sa lahat. Ewan ko sa mga to, bakit anong nakain ng mga to. 'Di ba? Ngayon, ito tuloy natin Dito po mga kaibigan, na sinasabi nila mamas boy daw si Libiste. Mamas boy? Usapang ano to, bayan to. Ang usapan dito mga kaibigan, sensitive. 'Di ba? Hindi dito, sa kahit anong kaparaanan mo, maging mamas boy ka man o maging ano ka man, gender ka man, anong gender ka, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga dito ngayon, yung files na kung saan, kasi ganito yan hindi na hinahangad ng taong bayan na maibalik yung pera. Andyan na yan Wasak na yung mga flood control, mga ghost na, hindi na naipatayo. Ang hinahangad na lang po namin, walang pinagkaiba yan dun sa gumawa ng krimen. Anong ginagawa pag gumawa ng krimen? Bawa yung anak mo, mababuhay ng anak mo, gagawa ng krimen? Hindi. Ano lang gagawin? Maipakulong na lang yung gumawa ng krimen. Yun na lang yun Maipakulong na lang po yung mga dumispalko ng pera ngayon, itong flood control. Yan ang po ang layunin ni Libiste. Kasabihin nyo mamas boy. Bakit nyo sasabihan mamas boy ito? Anong purpose nyo? Yan ba ang gusto ng Pangulo? Yan ba utos sa isang, kayo kasi bakit yung iba dyan, malaki subscriber, malaki followers. Pagkakamalan talaga kayong BBM vloggers at mga bayaran trolls. Hindi mo mawawala yan sa isipan ng tao. Papayag ba kayo na malalaki ang followers nyo, tapos titirahin nyo si Libiste? Di ba kayo? Papayag ba kayo na titirahin nyo si Libiste? Sa anong dahilan? Bakit? Mamas boy, solar, lahat ginagawa nyo paninira kay Libiste. Bakit? Anong meron? Akala ko ba, katuwang kayo ng Pangulo at ang Pangulo tumutulong para sugpuin ang korupsyon? Hindi ba sinasaway ni Junior to, mga vlogger na to, na sumisimpa sa kanya at nasa ibang administrasyon, nasa mga ibang nagsasalita? Ito si Auntie Claire, si Chucky, ba't di sinasaway ng Pangulo to? Siya ang spokesperson. Sabi niya ng iba kapag ikaw ang spokesperson, ikaw ang bibig ng Pangulo. Ikaw ang bibig ng palasyo. Kung ano sabihin mo, mapablog man yan o ano man, magre-reflect yun sa Pangulo. Kung alisin ka bilang spokesperson yan, pwede na. Pero kahit anong dahilan mo, maliban nila siguro natutulog ka. Pero paglabas mo ng bahay, pag may nagtanong sa'yo yung kapitbahay, ikaw si Chucky, nagtanong sa'yo, tago ko sa pangalan Chucky, no? Ma'am Chucky, ano po ba nangyayari sa palasyo? Sasagot, di ba? Kahit anong bilang ikaw vlogger, bilang kapitbahay ka, kung ano isasagot mo, kung ano lalabas sa bibig mo, yun ang iisipin nila, galing sa palasyo yun. Ikaw kasi spokesperson Di ba? Napakadaling tignan yun Walang pinagkaiba sa opisina, mga kaibigan. Sa opisina ba, pag yung bang empleyado nagkasala, sino pinuputukan? Di ba yung hepe? Sino hepe mo? Yan ba tour ng hepe mo? Yan ba SOP nyo? Di ba? Kahit anong gawin ng empleyado, kahit ano pa mang gawin ng empleyado, masama, mabuti, ang puputukan yung hepe mo. Tama? Ganon din yung kay Chucky. Kaya nagsasalita siya ng kung ano-ano laban kay Libiste. Pero ito bibigyan ako ng tsorya. Tsorya to ulitin ko, tsorya to. Sige, panaginip ko na lang. Ikukwento ko, tsoryang panaginip.
Alam mo ba, nagtataka ako. Eto, una sa lahat, suportahan natin si Libiste sa kanyang ginagawa. Nanay niya si Loren Legarda. Walang bahid ng korupsyon yan. Dating journalist yan si Legarda. At si Legarda, si Loren, ay talagang alam niya ang pulso ng media. Dating journalist veterano Kaya alam niya kung ano mangyayari. Ngayon, walang bahid ng korupsyon tong mga to. Lumabas tong mga to hindi para magpapansin. Kung kayaman lang pag-uusapan, ay talagang nuknukan sa yaman tong mga to, lalo si Libiste. Batang-bata pa to, mayaman na. 'Di ba? Bilyon ang pera nito. 'Di ba? May lupang minana. Pero anong ibig kong sabihin, mga kaibigan? Hindi kaya teorya ko, palaginip ko, hindi kaya talaga close niya talaga si Boying pati nanay niya. Kasi siya nasabi. 'Di ba? Ito teorya lang to, huwag niyo paniniwalaan ha. Panaginip ko lang to. 'Di ba sabi niya, 'di ba ano pa nga si Chucky? Yung nag-premise, parang sinasabi ni Chucky, bakit ganon? Bakit kaibigan nanay niya? Ako, hindi ako kaibigan, hindi ako ginagalang. May laman May punto si Chucky. Pero, sa akin, teorya, maaaring ito ay kaibigan talaga ng nanay ni Libiste, si Boying. At si Boying, tandaan nyo teorya lang to ulitin ko 6 years yan. Wala na si Marcos, bumaba na, pero andyan pa sa posisyon yan. So, mag-iingat yan. Magsuswing yan. Kung ang kapatid niya o siya may layunin tumakbo bilang mas mataas na posisyon sa gobyerno, mas lalo nag-iingat ngayon yan. Tama? Kung ang kapatid niya natutunugan, sabi ni Trililing, tatakbo daw atang presidente kasama si Torre. Di ba si John Vic? Nakakatawa nga Pero sige, sakin natin. Kung ganoon ang teorya nila, hindi kaya ito ay plano talaga na, balak na talaga nila na painan na talagang makikipag-cooperate na ng dahan-dahan na hindi namamalayan ng administrasyon. Etong si Bendalo, ating ombudsman. Hindi totoo lang. Ano lang Chore lang to Tingin nyo. Kaya ilalaglag si Claire, si Chucky, parang nilaglag na, natunugan ni ano. Kasi matalas to. Natatandaan nyo, dating binabatikos ni Chucky ang BBM. Di ba? Nung kinuha siyang spokesperson, doon na siya parang, alalabas ng isipin ng tao, bumaltad siya. Di ba? Siyempre, matalino rin to, Chucky to Natutunugan niya yan. Kaya may possible na, pakinggan nyo sinabi ni Libisi, kaya ako nasabi pakinggan nyo to. Hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong madami ang mga kalaban ng administrasyon. Kahit kapangkampi ng administrasyon, umaatake siya. Ba't alam ni Libisi yun? Hindi ko alam yun May inaatake pala to si Chucky kahit nasa administrasyon. Ay, baka pag nalaman ni Junior yan, yari ka. Sino inaatake mo sa administrasyon? Hindi totoo lang. Hindi naman kasi si Libiste na anti-administrasyon Anti siya dun sa mga pumuprotekta sa mga korupsyon na pitatakpan. Di ba? Si Marcos, hindi naman niya pitatakpan ng ebidensya. Nga lang, ayaw niya ipag-utos na utusan yung mga nagtatakip. Oy, kayo, huwag niyong pagtakpan yan. Pabayaan niyo si Libiste na mag-imbestiga, ilabas sa mga ebidensya. Alam mo yun? Dapat ganun ginagawa ni Junior Bakit di na niya naisip? Tuloy natin. Dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff. Yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. Totoo yun. Di ba? Bagsak na bagsak, negative trade dahil sa kanya. Siguro teorya ko ulit siguro baka itong nagtataka tayo, ako natataka ako pero ang sa akin lang, ginalang ko na lang si Libiste kasi nga, kaibigan ng nanay niya si Boying, yata sabi niya. Sa akin palagay teorya, hindi kaya nag-usap-usap na to Teorya lang chisme to, huwag niyo pa naniniwalaan baka ano niyo Hindi kaya nag-usap-usap na to si Bendalo, pati nanay ni Libiste na ganito, inihayag na yung katotohanan, yung Cabral Files, at sabi ni Libiste, higit pa sa Cabral Files ang hawak niya. Inihayag na. Yung nakita siguro ni Bendalo, nag-isip-isip siya. Teka muna, kakampi ba ako sa tama, kakampi ako sa mali?
Kaya ako naramdaman ko baka isang araw, hindi natin alam. Kasi ganyan ang politika eh. Bukas kaalaban mo, bukas kakampi mo. Baka ilaglag niya tong si Junior. Di natin, o baka si Chucky nilalaglag na niya. Pasimple lang sila. Kasi ako nangyari sa akin yan eh. Ako nangyari sa akin yan bago ako mag-resign sa trabaho ko, galit na galit ako sa hepe ko. Galit na galit ako. Ang tindi ng galit ko sa hepe ko. Sa ginawa niya, bakit? Ilang taon ako nanungkulan sa kanya, hindi niya ako pinopromote. Ako gumagawa ng budget sa opisina niya. Ha? Ako gumagawa doon sa opisina. Hindi ko babanggitin ko saan lugar at hindi ko babanggitin ko saan. Basta ako gumagawa ng budget. Hirap na hirap ako hanggang madaling araw. Sa mga gumagawa ng budget diyan, umaabot na madaling araw, 'di ba? Tama. Alas 4 madaling araw minsan. Umaabot ako madaling araw. Araw-araw 'yon, 2 buwan ako gumagawa ng budget. Tapos hindi ako po-promote. Nagalit ako sa kanya. Talagang labis na galit ako sa kanya. Gusto ko siya ipatanggal kasi yung budget na ginagawa ko may katiwalian. 'Di ba? Na gusto ko ihayag. Kaya nga nag-away kami noon eh. Kaso pigil na pigil ako, bakit? Nirespeto ko pa rin siya kasi bilang may position siya doon sa opisinang 'yon. Hepe siya eh. Kaya ang ginagawa ko, kapag may mga taong lumalaban, nagsasalita laban sa opisina 'yon, pinagtatanggol ko pa rin pati yung hepe. Kasi trabaho ko eh. Tungkulin ko eh. Baka kasuhan ako ng administrative paglaban tanggalin ako eh. Wala akong makuha ang benepisyo eh. Gets nyo? Kaya ang gagawin ko, makikiswing na lang ako. Kahit galit na galit ako sa hepe ko, may nagsalitang tao, bakit ganyan hepe nyo? Hindi na ako magkasalita. Pagkatanggol ko pa. Hindi, wag. Huwag mo pagkasalitaan yung hepe ko. Mabait yan. Huwag ko pagkasalitaan. Ginaganon ko na lang kahit ako sama ng loob ko. Ayoko sabihin na, sige, murahin mo yung hepe ko. Hindi, naiintindihan nyo ako? Ganyan din sa mataas na national, yung iba dyan. Diba? Kaya matutunugan mo, tataka kayo bakit si Boying hindi siya kinasuhan. Although kaibigan kasi ng nanay. Chorya lang to yung kwento na to Pero yung kwento ko sa dati akong gumagawa ng budget, hindi yan chorya. Example lang chorya to. Tataka ka, di ba? Bakit? Ngayon, hindi kaya dapat alisin na to si Chucky? Hindi kaya talagang kunwari na itong si Bendalo nagsabi na tungkol sa solar ni Lebiste para mabuksan lahat. Tapos nakikataka ka, itong si Lacson, syempre, di ba, pinagtanggol ni Lebiste si Lacson, parang pinuri, magaling talaga to si Lacson. Sabi niya, natatakot yung iba dyan kay Lacson. Hindi kaya itong si Lacson na piko na rin sa nangyayari. Alam niya yung totoo. Kaya corner sila eh. Kasi dito alam mo talaga pinaka-hero dito. Ang pinaka-hero para sa akin walang iba kundi si Lebiste. Bakit? Ako naniniwala ko, ito yung binigay ng Panginoon Diyos sa atin eh. Taong ito eh. Ito ang magiging susi ng lahat para iba bumaliktad. Tingnan mo, si Lacson nag-iba parang ihip ng hangin. Kasi wala siya magagawa si Lacson Walang magagawa si Lacson kung sakali halimbawa pinagkakamalan natin siya ay tuta ni Marcos, tuta ng administrasyon, yung katakip. Wala siya magagawa pag si Lebiste naglabas ng katotohanan. At yung totoo na yun talagang legit Mapipilitan siya bilang Blue Ribbon talagang supilin yung sino yung nakalagay doon na tao. Hindi ka tulad ni sige, granted, hindi ka tulad ni Gutesa. Nagsalita lang tapos hindi nagpakita. Okay, granted yon. Si Diskaya nagsalita lang, hindi nagpakita, walang papel na nilabas. Okay, granted yon. Ang pinakamalapit niya si Saldico kasi binilabas sa insertion, di ba? Pero sige, hindi nagpakita kasi si Saldico, hindi granted yon. Pero itong taong ito si Lebiste, may papel, may resibo, may appearance, may kwento, may video pa kay Cabral na di umano, sabi inagaw daw niya papel kay Cabral. Kumpleto. Kumbaga package siya na lalabas sa atin. Kaya nga sabi ko, Lebiste, ingat po kayo. Kung ako, pwede ako, libre ako. Magbabodyguard ako sa inyo, huwag nyo na akong bayaran. Para sa bansang Pilipinas, para sa iyo. Hindi, gano'n lang yun. Hindi ko ba? Totoo. Yung pasabog niya, baka sa Monday 19 yata, Blue Ribbon bubuksan. Kaya si Lacson saka ito, may plano to, tingin ko. Hindi yan para imbitahan si Lacson na walang plano kasi, di ba, nag-usap nga, di ba? Kinuwento nga yung nanay niya. Nagkwento nga yung nanay niya, kausap daw si Lacson. Ang sabi, ano sabi? Parang lumalabas, nagkwento yung nanay niya, si Senator Legarda at si Lacson, na ito daw umiiyak, na ganyan, kesyo, ganyan. Yeah? Kasi na-stress na daw si Senator Loren. Napakabait ng nanay nito eh. Yeah? Siyempre, ikaw bilang dating PMP chief ng si Lacson, hindi mo ba matitignan yung taong bayan umiiyak na? Si Lebiste napapaiyak na? Nanay niya na-stress na? Ikaw PMP, hindi mo ba nakukonsensya? Ikaw Boy, hindi ka ba nakukonsensya? Alam mo yung halo-halo yung
nakikita natin sa kwento, parang isang kwento na kung saan may katapusan eh. Alam niyo bakit? Kasi dumating na ang hero natin si Lebiste. Gets nyo? Chorya lang yan ha, pero para sa akin, hero talaga si Lebiste. Yan ay hindi chorya. Para sa akin ha. Maraming gustong bumaliktad. Isipin mo si Trillanes. Nakita sa Facebook, magkasama sila. Alam mo yung mga taong hindi mo ini-expect na magkakasama sila, si Kiko Barsaga, si Elisan Fernando, nagkakapi sila. Nakita mo, marami natutuwa sa kanya. Hindi dahil kumakapit sa kanya para sumipsip, para mailigtas. Hindi. Kumakapit sa kanya. Bakit? Nandiyan kasi ang katotohanan. Kaya totoo sinabi ng Biblia eh. Kung nasaan ang ilaw, andun ang kabutihan. Sabi, mga gamo-gamo. Sabi niya, parang hinalin tulad yata sa Biblia, mga gamo-gamo eh. Kung asan ang gamo-gamo, kung asan may ilaw, andun yung gamo-gamo. Naglalapitan sila. Ganon din sa Biblia eh. Kung asan yung kabutihan eh. Kung asan si Kristo ang ilaw eh. Andun doon lahat nasusunuran eh. Di ba? Pag madilim, para kang bulag. Nangangapa. Ano ba pag bulag ka? Pag wala kang makita, pag madilim, anong nangyayari sa'yo? Matatalisod ka. Ikaw nga, subukan mo sa gabi, walang kailaw-ilaw, maglakad ka mabilis, madadapa ka. Mapapahama ka sa makatuwid. Sa madilim ka naniwala, mapapahama ka. Pero kung sa kaliwanagan, katulad ni Lebiste tayo maniwala, gets nyo? Maaring, in the overall, chorya ko din maaring nag-usap na sila ni Boying na ganito plano Katulad ng sabi ko kanina, ayoko na hepe ko. Ayoko na hepe ko. Pero bilang trabaho, bilang SOP ng opisina, bilang ayoko makasuhan ng administrative. Kasi pag nilabanan mo hepe mo, kakasuhan ka ng administrative alam ko eh. Siguro baka si Boying, tsaka si Lacson, timpin-timpin alam nila yung katotohanan eh. Munting kaalaman, ibig mo palang sabihin para mong pitatanggol si Boying. Hindi natin masasabi. Chore lang nga lang eh. Di ba? Pero, yung mind ko, nakukutuban ko. Sa Monday, sa Blue Ribbon, may pasabog na mangyayari. May baliktaran. Kaya siguro tama yung sinabi ni Amy. Si Amy, tandaan nyo kapatid pa rin ng presidente yan. Tandaan nyo. Ako halimbawa, yung pinsan ko, dati nakatira sa bahay ko kaaway niya yung kapatid niya. Kaaway niya. Pero may impormasyon sila sa isa't isa pa rin dahil sa isang kamag-anak, katulad ko. Gets nyo? Ano ibig sabihin ko? Kahit magkaaway sila magkapatid na mortal, magkapatid sila, nasa akin pa rin ang impormasyon nila, nakakausap ko pa rin silang dalawa. Kasi hindi naman nila ako kaaway eh. Gets nyo? Pero silang dalawa magkaaway, magkapatid. Walang pinagkaiba yung kay Amy ngayon. Magkaaway man si Marcos at si Amy. Siyempre, ibang kamag-anak diyan. Ibig ko pala sabihin, yung anak ni Amy, pati anak ni BBM, magkaaway. Si Sandro, pati si Marky ba yun? Yung kinasal na? Di ba hindi? May impormasyon pa rin eh. Na may lulusot na impormasyon na pwede ka, uy, eto, bumabaliktad si ganito. Kaya parang naniniwala ako sa sabi ni Amy, chorya din siguro yun, may babaliktad eh. Oo, para siguro sa katotohanan. Si Lebiste hindi na mabaliktad to eh. Hindi to mabaliktad. Bakit? Sa katotohanan talaga to. Wala, hindi to ping, hindi to DDS, hindi to Dilawan, hindi to BBM. Ito ay para sa taong bayan. Kita mo, gumawa nga siyang solar, hindi lang para sa negosyo niya. Para mabigyan ng trabaho ng 10,000 yung kanyang solar. Diba? O, pahinga natin to, tuloy natin. Chore lang lahat yun huwag yung paniniwalaan nyo, chismis lang sa akin Sarili kong imahinasyon yung sinari lang yun. Hindi kaya itong si Boying ilalaglag na ang Diba? Tapos kunwari, nag-topic siya ng solar para mabuksan. Tapos pag kakagatin ni Chucky, si Chucky aalisin. Mako-corner sila ngayon. Tapos takakasi itong si Lacson, sabay silang magkasunod nagka-presscon nito. Pagka-presscon ni Lacson, ata kinabukasan, di ba, nagdemanda si ito, tapos biglang, Tapos sabi ni Chucky, alam ko naman nasa likod nito eh. Sa tingin nyo, sino nasa likod nito? Tingin nyo? Mga Duterte kaya? O baka si Boying? Hindi, baka lang O baka si Lacson? Hindi, alam ayan ay akin lang yan. Chorya ko lang yan. Imahinasyon ko lang yan, huwag niyong paniniwalaan. Isang chorya na patanong na gusto ko sa inyo sa'yo sumagot. No? May point ba? May point? O, tuloy natin. Pero, suporta natin si Lebiste. Sa kahit ano pa mang kaparaan ng plano nila, kay Lebiste tayo. Huwag natin siya pabayaan para sa bayan.
Dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kaya pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Hindi. Malakas yung vlog ni Chucky. Malakas. Oo. Duda ko, mga 1 milyon nun. Oo, hindi, totoo lang. Malakas. Ang sa akin lang, to akin lang to baka hindi to chismis, pero chorya ko lang to baka si Chucky, one of this month, this day, ayaw ko buuin yung sinasabi ko May alam talaga ako, pero yung iba, ginagawa kong chorya. Pero, hindi kaya, baka, chorya, opinion, panaginip, para ligtas tayo, at hindi natin papangalanan, Chucky lang, bumaba na after 1 week, o matapos itong ginawa sa kanya ng 110 million, sino nasa likod ng sinasabi niya? Hindi, tanong ko lang sa inyo, gusto ko pala isipan, sino nasa likod ng sinasabi niya na alam niya kung sino nasa likod daw ng ginawa ni Lebisi sa kanya? Hindi kasi, masyado siya madaldal kasi. Kaya yung kalaban niya, sarili niya naghihinala siya. Si Lebisi kasi, ginawa lang naman niya yung kasi ang ingay na niya. 15 videos puro siya ang topic ito katrabaho, nagsikap, nagbusiness. Tapos ganun gagawin mo sa kanya. Pero tanong ko sa inyo, sino ang nasa likod daw? Sasabi ni Ante Chucky. Baka si Boying. Kayo naglalabanan na. Baka naman isa sa inyo maglalaglag na. Kung sino talaga ang nasa likod ng korupsyon. Bakit? Dahil may lumabas na isang hero na talaga hawak niya na. Wala nang kawala kahit pa sinungalingan mo. Itong kay Libiste Files. Cabral Files na hawak ni Libiste. Baka pwede natin pag-aralan yan. Pero, of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. O tamo, umaatake siya kahit kakampi ng administrasyon. Nahuhulaan nyo? Hindi kaya, Claire, aalisin ka na dyan, Claire? Hindi kaya aalisin ka na dyan? Kaya, lalong... Hindi kaya naramdaman nila ilalaglag mo na sila. Hindi, mga tanong, mga senaryo lang yan. Mga hindi kayang tanong. What if, dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek. Lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang may kaso na siya. Ba naman sa inyong mga matalino to talaga, no? Kaya idol ko to si Genius talaga to si Libiste. Viewers ay nagnanais na buwaba ang approval rating ng administrasyon, di pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson. Ito ayoko kay Lacson talaga. Oo, sa ngayon dati kasi gusto ko si Lacson Yung ginagawa niya kasi pagkatak niya, di ba? Sabi ko nga, sa Blue Ribbon, buwaba siya sa Blue Ribbon. Okay siya. Pero ngayon nahuhugisan ko nag-iba ihip ng hangin ni Lacson. Tingin ko lang. Bakit? Dahil sa ating hero na si Libiste. Baka nadala siya. Yung nakaraan, todo takip siya
Kasi alam naman natin hindi matibay ang ebidensya eh. Totoo naman si Gutesa talaga, hindi niya nagpakita at verbal lang yung sinabi. Bagaman yung kanyang affidavit, tama yon pero verbal pa rin yon, nasulat lang. Pero walang matibay na ebidensya. Nakapagpapaturo. Hindi katulad nito ni Libiste, kumpleto, may appearance, may hawak na files, may dokumento, may higit pa nga sa Cabral files eh. Gets nyo ba? Nag-iba ihip nito ni Lacson. Parang tila yata, sa ngayon, Lacson, sa ngayon lang ha, hindi bukas, hindi basta sa ngayon, o sa bago mag-Blue Ribbon, pagkakatiwalaan ka namin para kay Libiste. Dahil si Libiste pinagkatiwalaan ka. Sige, go ka, Lacson. Baka nga si Lacson hinihintay niya lang talaga matibay na ebidensya bago siya magsalita at wala rin siya sisinuhin. Nakukutuban ko lang. Malalim tong talakayan na to. Ng ating administrasyon. Opo, kung reading, wag naman sana kasi baka ang Pangulo na ang mapag-usapan at hindi na si Yusek Claire ang mapag-usapan pag siya umalis sa kanyang pwesto. Doing a good job. Kung, tingin mo. Kaya si Yusek Claire ay center pala of attention. Baka yun po ay deliberate, no? Yusek, Pakinggan natin to, ito yung kung saan pinuntahan mismo sa lugar si Libiste, kung saan yung binilad ko na yung background, no? Pero yung interview na yan, nandiyan siya mismo sa lugar na kung saan maraming solar sa paligid. madami kayong nakasagutan. ang solar power plant na ito ay nagbabato ng kuryente sa national grid at maayos po siya na tumatakbo sa mag-isang dekada na. Ang laki ng pang-aari mo. Ito po yung kwento ng Stop. Minana po sa aking ama ang lupa at ang puhunan at nangutang din po ako sa iba't ibang mga bangko para itayo itong proyekto na natapos sa taong 2015. At dahil sa tagumpay itong unang proyekto, ako ay nagkaroon ng puhunan para magtayo ng iba pang mga proyekto, kabilang dito ang proyekto sa Tarlac, sa Cavite, sa ibang bahagi ng Batangas, at ang pinakamalaki ay nasa Nueva Ecija. At yung proyekto ko naman po sa Nueva Ecija ay napondohan din ng public investors sa Philippine Stock Exchange. Nag-IPO po sa December 2021 at yun po ang naging unang pure renewable energy company listed sa Philippine Stock Exchange. Ako po ang naging unang at pinakabatang founder, chairman, and CEO ng isang ESG listed company. At ang Matalino talaga tong taong ito. Nakuha niya yung ganyang achievement, ganyang pangarap sa 32 years old. Actually, di lang 32 years old, baka 25 years old, nakuha na niya yan. funding para sa ating Nueva Ecija project ay naging posible salamat sa tiwala ng investing public at ng Philippine Stock Exchange. Matapos ng 2 taon, binenta ko ang controlling shares sa SPNEC, sa Meralco. Nagpasok po sila ng iba-ibang mga tranches ng investment. Una, para mag-take control ng company. Pagkatapos po, para i-buy out ang karamihan ng ating shares. Ang suma total ng kanilang investment so far sa SPNEC ay, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 34 billion pesos. At bahagi po noon ay napunta sa kumpanya, bahagi po noon ay para sa aking secondary shares. At may natitira pa akong mga shares na actually inanunsyo ko na ibinibenta ko din po para umexit na po ako sa pati shareholding ng solar power business. At ang story na to ay patunay din na yung source ng aking pera ay hindi po sa gobyerno. Ito po ay mga privado kong mga investments at nagkataon lang kasi na matagumpay itong unang proyekto kaya ako nagkaroon ng mas malaking puhunan simula sa simula. Nagmana po ako kasi ng puhunan para itayo itong unang proyekto. Nagkataon at nagumpay ang unang proyekto kaya ako nagkaroon ng puhunan para magtayo ng mga mas malalaki pang mga proyekto at nagtiwala sa akin
ang Philippine Stock Exchange investors at matapos 2 taon, nagtiwala ang Meralco na maisakatuparan natin ang pinakamalaking renewable energy project ng bansa na naging pinakamalaking foreign investment din ng bansa sa 2025 dahil sa pagpasok ng isang malaking dayong investor na hinitayat ng Meralco at si PBBM po ang nag-groundbreaking ng aming Nueva Ecija solar project na baka sa Kasi nyo, hindi siya kontra kay BBM eh. Hindi siya kontra. Kontra siya sa katiwalian. Ibig sabihin, mayroon talagang something na nangyayari sa loob eh. Na maari, duda ko 1 week before. To, tandaan nyo to. Hindi 1 week o baka 1 month. O mas maaga pa. May babaliktad na isang mataas na tao. Hindi ko alam kung sino yan, pero nakukutuban ko lang Huwag nyo paniwalaan, sorry lang yan. May babaliktad. Sino kaya? A, si Chucky. B, si Boying. C, si Lacson. Hindi, joke lang yan. Di ba? Kasi mo, di ba? Kasi ako bilib ako ngayon kay Libiste. Bilib ako sa kanya. Kasi nakuha niya si Lacson eh. Si Lacson mapipilitan ngayon na hindi magtakip. Lacson, pag ito, tinakpan mo pa rin, Lacson. Mag-iiba kami sa'yo ulit. Dito lang. Nakakaramdam ako ng iba ihip ng hangin eh. Ng iba ihip nito ni Lacson. At si Boying ngayon, hindi siya salita. Siya nagpasimulo ng solar na yan eh. Kaya ang inala ko, hindi kaya sinadya ni Boying na banggitin yung solar para magkadiinan na tapos biglang press con bigla. Alam mo yun? Yeah? susunod na mga buwan ay Hindi kaya si Boying, alam niya karakas si Chucky, na kapag nagsalita siya, kaagat ni Chucky, di lumalabas si Boying, nilaglag si Chucky. Alam mo yun? Parang may something talaga. Ayoko lang. Basta, sorry lang yan, kwento lang yan, chismis lang yan, huwag paniwalaan. natapos din ang unang phase na may ang pinakamalaki ng kapasidad sa buong Southeast Asia. At ang I think mga pahayag naman po ng gobyerno ay maganda tungkol sa mga proyekto ko. Kaya nagulat po ako na biglang naging negatibo matapos kong ibunyag yung Cabral Files. Kaya naingat po ako na linawin na hindi ko po kaaway ang gobyerno. Ako po ay may parehong advokasya sa gobyerno. Yung sabihin niya hindi niya kalaban ng gobyerno, para sa akin, hindi na para paringgan si Lacson yan eh. Kasi niya, di ba, kaibigan nanay niya sila Lacson, sila Boying eh. Ang sinasabi niya para yan sa mga taong nang babas kay Libiste, hindi siya kalaban ng gobyerno. Kakampi natin siya. Nagtutulungan tayo ngayon. Sa korupsyon at para sa transparency. Baka hindi lang po nagkakaroon ng understanding minsan dahil siyempre pag madalas po mag-vlog si Jose Claire Castro, baka may mga mali din na mga lumalabas na salita. Kaya may chance naman po na ma-reconcile ang mga differences. Kaya ako po din hindi sinampahan ng criminal case pa si Jose Claire Castro. Pero ang Civil case lang ata sinampa, hindi criminal case. ito pong paliwanag sa taong bayan. Nakwento ko na kanina paano Pinarningan niya lang. o simula ng aking kumpanya, paano ito lumaki in terms of financial transactions. Ang dahilan na ang Meralco ay nagbayad ng mahigit kumulang 34 billion para sa aking SPNet company ay mostly because of the land that I acquired with the funding of the Philippine Stock Exchange investors in Nueva Ecija. May mahigit 3,000 hectares ang kalupaan ng SPNet. Kabilang po yung nakikita niyo mga solar panel at ang kalupaan na ito ay naging essential para makamit ng bansa ang renewable energy targets. Hindi po totoo na wala pong na-deliver, na 2% lang po ang na-deliver dahil yung lupa ko sa Nueva Ecija ay binili ng Meralco para ma-deliver ang pinakamalaking kapasidad sa buong bansa. Ang galing. At ito po nga ipinuri na ng administrasyon. Ang galing. Binenta ko po yun sa Meralco. Kaya nasa Meralco po ang credit ng proyekto yun. Pero nililinaw ko lang po na hindi po totoo na wala na-deliver. Pwede pong bumisita din ang media pag siguro may inauguration ng ating pinakamalaking proyekto sa buong bansa na renewable energy project sa Nueva Ecija. Pero lilinawin ko lang po, hindi po dahil sa prangkisa nagbayad ang Meralco ng 34 billion pesos. Dahil una, wala pong prangkisa
yung kumpanyang binenta ko sa Meralco. Nagbayad ang Meralco ng 2 kasaga dahil may mahigit 3,000 hektarya na binuo ko matapos ilang taon ng trabaho, gamit din po ng aming puhunan at ang puhunan ng ibang mga investor na maisakatuparan ang malaking proyekto na tutulong sa supply ng kuryente ng ating bansa at para makamit ng DOE ang kanilang renewable energy targets. Muli, hindi po prangkisa, proyekto sa Nabaysihan na ang pinakamalaking asset doon ay lupa na binuo ko after many years. Yun po ang dahilan na pinili ng Meralco ang kumpanya yun. Okay, ganito lang po muna tayo mga kabayan, no? Ang lahat ng sinabi ko, mga kaibigan, huwag nyo adapt, ha? Chismis lang yun. Chore lang ko lang yun. Chore lang yun. Banaag na salita lang yun. Kaisipan lang yan na panaginip. Pero ang overall, sa kahit ano pa man dahilan, plano, huwag natin pabayaan si Libiste. Suportahan natin. Huwag natin awayin. Huwag natin awayin. Matapos man to, during o after neto, hero si Libiste. Dahil alam ko may resulta mangyayari dito. Sa ngayon, ilalabas niyang Cabral Files, marami masasagasaan. Tanggapin natin, baka isa doon sa papel na yon, sinisimpatya nating politiko. Sa panahon ngayon, kailangan tumanggap. Totoo lang. Dahil si Libiste, pag sinabi mo pa tong peke, wala na, sino pa para magsabi ng katotohanan? Kung sabi mong peke ito, sino sasabi ng totoo? Sige nga, si Marcos? May ginagawa ba siya para ano? Nag-uutos na naman siyang tao Siya ba mismo nag-iimbestiga? Eto, siya mismo Hans, ano siya talagang siya mismo nag-iimbestiga, siya mismo kumikilos. Nasa kanyang papel, nasa kanyang dokumento. Gets nyo? Walang katulad ngayon sa Pilipinas na ginagawa ni Libiste. Sige nga, napakahirap nito. Kabilat kanan, kaliwa, tumitingin ka, baka may bumaril sa'yo. Diba? Napakahalaga ng hawak niya. Lahat tatama, may mga ari lahat tatamaan dito. Hindi naman lahat pero tatamaan marami. Kaya tanggapin mo, kung halimbawa isa sa mga ina-idol mong politiko ay tamaan, huwag kang magagat kay Libiste. Halimbawa, ngayon tuwan-tuwa ako kay Libiste. Malay mo, ina-idol ko palang politiko, tamaan din. Tatanggapin ko. Halimbawa, si Senator Marcoleta, ang gustong-gusto kong politiko. Kung mabanggit niya sa Cabral Files, bakit hindi? Tatanggapin ko. Tatahimik na lang ako pero tatanggapin ko. Ganun po ang laban sa ngayon. Ganun ang laban ngayon. Kaya tanggapin natin kung sino yung nasa Cabral Files. Malalaman natin sa Blue Hearing. Sa Blue Ribbon Hearing yan sa 19 yata. Hindi ko alam kung kailan. Basta, ang alam ko, may pag-uusap na sila ni Lacson. Hindi naman siguro masinsinan pero may imbitasyon na. Silang dalawa nakakalam kung ano na yun. Okay. Paalam sa inyong lahat.